Napakaganda ng isla kung saan pinagdidiwang ang birthday ni Uncle Ox. White at pinkish ang sand. Maraming mga cottages doon at may mga bars, restaurants and hotel. Pribadong isla pero pa mga VIP lamang ay may access papunta sa islang yon. Paradise Cove Island, yon ang pangalan ng isla. May mga nakareserbang rooms na para sa kanila at para nakikita niya na ang mga island na kagaya ng sa Paradise Cove sa mga Hollywood movies. May mga floating cottages din sa gitna ng dagat na po pwedeng pagtambayan. Ang sabi nga ni Uncle sa pinakamalaking floating cottage ang venue ng birthday nito. Ibig sabihin sa gitna ng dagat magbe-birthday si Uncle. Iba rin naman talaga ang trip. Akala pa naman niya maraming bisita pero parang sinadya na silang walo lamang ang naroroon. Kasama ng present boyfriend ng ex nito. Napagod siya sa biyahe kahit nakaupo lang naman siya kanina. Nakakahilo ang malalakas na alon na tumatama sa yate. Kahit sanay na hindi pa rin siya adjusted. Ang kwarto ni Franz nasa tapat ng kwarto niya. Ang kay Uncle naman nasa tabi ng room niya. Napatayo siya na marinig ang mahihinang katok sa kanyang pinto. Batid niya si Uncle yon dahil kapag si Franz ang kumatok, kulang na lamang, mabubunot ang mga pako sa pinto. Walang preno kung kumilos ang pulis kapag siya na ang usapan. Uncle, pasok ka. Masaya niyang sambit sa pinakagwapong uncle sa balat ng earth. Pumasok si Oxford at tumupo sa tabi niya sa ibabaw ng kama pagkatapos itong isara ang pinto. Are you okay? Di ba sumakit ang ulo mo kanina? Nag-aalalang tanong nito. Kanina kasi sa biyahe napakatahimik lamang niya. Nahihilo siya dahil may kalakasan pa naman ang alon ng dagat kanina. Kanina sumasakit, pero ngayon nandito ka sa loob ng kwarto ko, okay na ako. Siyempre, binibiro lang niya si Uncle. Napangiti ito sa sinabi niya. Mabuti naman kung ganon. Gusto mo na bang kumain? Baka may gusto kang kainin. He asked while looking at her closely. Hayop sa kagapuhan talaga si Ox. Kung pwede lang talagang pagsamantalahan, kanina pa niya ginawa. Oo, ang sweet corn mo. I mean, may mais ba dito? Yung mahaba, mataba, juicy at kahit mabuhok, okay na. Nasagot niya. Di naman talaga totoong sweet corn ang iniisip niya. Iniiba na lang niya ang usapan at baka mahalata ni Uncle na ang sweet corn ang tawag niya sa alaga nito. Sinabi mo sana kahapon para pinadala ko sa kambal. Mas masarap ang sweet corn ko sa probinsya. Patuloy pa nitong saad. Ay oo, Uncle, the best ang sweet corn mo. Mahina siyang humagikik. Teka, may swimsuit ka na ba para bukas? Tanong nito. Ay, ako pa. Teka, ipapakita ko sa'yo. Baka kapag isusuot ko to bukas, huyo na kayo sa akin. Pagmamayabang niya. Pulang two-piece ang dinala niya para sa birthday ni Uncle. May iba pa naman pero red bikini talaga ang irarampa niya. Na makitang red two-piece ay binigaywan niya to sa mukha ni Uncle. Hinila naman to ni Uncle sa kamay niya at sadyang minamalas siya dahil napunit ang sa bandang hips na tela ng two-piece. Oh, sorry, hindi ko sinasadya. Malungkot na sambet ni Ox. Ay, ayusin mo yan, Uncle. Ikaw ang sumira kaya ikaw mag-aayos. Teka, may dala akong sinulid at karayom. Buti na lang advance ako mag-isip. Aniya rito. Dinigay niya kay Uncle ang sinulid at karayom. Ilagay mo sa butas. Utos niya. Sige, ganito ba? Pumasok na ba sa loob ng butas? Tanong nito. Hindi pa. Dalian mo na, Uncle. I-shoot mo. Hay nako. I-shoot mo pa sa butas. Ay, ayan, malapit na. Yes, malapit na, Uncle. Sambit niya, ngunit bigla namang kumalas ang sinulid sa karayom dahil gumalaw na naman si Uncle. Ay, ang liit-liit kasi ng butas, Sam. Wait, ayan na ba? Sige pa, Uncle, ayan, malapit na. Nasa loob na ng butas. Masaya niyang bate. And what the hell are you doing? Sabay silang lumingon sa pinto na makita. Nakatayo si Franz sa harapan nilang dalawa. Pulang-pula ang mukha nito at pawis na pawis pang binata. Ha? Tanong niya dahil pati siya nagulat sa biglaan nitong pagpasok. Akala niya nilak niya ang pinto, subalit hindi pala. Nakita niya si Uncle. Hawak pa rin ang karayom at sinulid at ang pulang panty niya. I said, what are you doing? Muling tanong ni Franz. Pinapasok ko lang sa butas. Natigagal na sambit ni Uncle Ox. Butas? You mean, pinasok mo ha, Uncle? Tila tumaas ang boses ni Franz kay Uncle Ox. Pati siya takang-taka sa tanong ng binata. May masama ba sa ginawa nila ni Uncle? Pinasok ko yung sinulid sa butas ng karayom. Oh, tingnan mo. Natanggal na naman. Ikaw na nga gumawa. Ipasok mo na sa loob ng butas. Utos ni Uncle kay Franz. Ha? Yan ba?
Sige. Kinuha ni Franz ang karayom at sinulid sa kamay ni Uncle at ito na nagpatuloy sa ginagawa kanina. Ano, nakapasok na ba? Tanong sa kanila ni Franz. Ipinasok mo na. Pinasok mo na ang butas tinatanong mo pa? Aniya sa binata. What do you mean? Nakakunot ang noon ni Franz nang marinig ang sinabi niya. Pati si Uncle naguguluhan sa sinasabi niya. Oo, pasok na. Itali mo ng leeg mo at pakasal ka na. Dagdag pa niya. Anong sinabi mo? Tanong ni Franz na naguguluhan din sa sinasabi niya. Ang sabi ko, itali mo na ang leg ng karayom, sakalin mo ng bongga, pingi. Natatawa niyang sambit. Ikaw kasi para ka nagmumura dyan sa gilid, reklamo ni Franz. Bilisan mo na nga, ang bibig mo ngayon ang susulsulin ko, banta niya sa binata. Uncle, bakit ba sinama mo pa to? Baring ni Franz kay Ox habang tinuturo ang mukha niya. You will know later, Franz. Huwag mong tratuhin ng ganyan si Samara. Nasasaktan ako. Seryosong wika ni Ox. Oo naman, Franz. Magpapakabait ka na, ha? Pagpapaalala niya sa binata. Sa babaeng yan, magpapakabait ako? Naku, puro konsumisyon ang bigay sa akin yan Sagot ni Franz. Kayo talagang dalawa. Pwede bang regalo nyo na lang sa akin na nagkabati muna kayo kahit dito lang sa isla? Nagkatinginan sila ni Franz. Oo nga naman. Kaarawan ni Uncle at eto na naman sila sa harap ng pinto, parang aso't pusa. Sorry, Uncle. Magiging mabait na ako kay Franz, pero dito lang sa island. Pahabol pa niyang sambit. Oo, dito lang sa island. He seconded. Then good. Alam niyo ba ang Paradise Cove, dating Lover's Cove? Dahil accordingly lahat ng single na pumupunta rito, nakakatagpo ng kasama, ng love. Sambit ni Uncle. Akala ko, Uncle, lahat ng bumuhay na pumupunta rito ay umuuwing patay na. Singit niya. Wag naman sana. Pero, joking aside ha, totoong sinasabi ko, he reminded. Natatandaan niya kanina na ang island parang dalawang pusong pinagtabi. Kaya siguro Lover's Cove ito dati dahil simbolo ng love ang puso. Tinignan niya si Franz na seryosong nakatitig sa kanya. Umismid lamang siya sa binata dahil alam niyang inis na naman to sa kanya. Ito pa ang nangialam sa kanila ni Ox, ito pa ang galit ngayon. Sayang, ang gwapo pa naman at yummy ng katawan, pero napakamainitin ng ulo, lalo na pagdating sa kanya. Hello guys! Masayang bati ni Belen sa kanilang tatlo. Sa likuran nito nakasunod ang kambal na bunsong kapatid ni Franz at dalawang magkapareha na todong ngiti habang nakatitig sa kanila. And she's definitely sure that it's Uncle Ox's ex and its new boyfriend. Lumapit ang maganda at sexing babae sa kanilang tatlo. Pinakilala siya ni Belen sa magnobyong sina Iris at Marvin. In fairness, napakaganda ni Iris at gwapo rin si Marvin. Maganda ang kutis ni Iris. Medyo singkit ang mata nito. Hindi niya lang masabi kung may lahi ba itong banyaga dahil iba ang dating nito. Nasa isang restaurant sila ngayon. Nauna na silang umorder ng food habang naghihintay kanina. Parang fiesta ang in-order ni Uncle. Sa tingin niya, hindi ata nila mauubos ang mga pagkain iyon. Siya naman magkatabi pati si Uncle. Hinawakan niya ang kamay nito at talagang napakalamig. Ninenervyos ata si Ox sa palagay lamang niya. Kung sa bagay, mag-ex ang dalawa at ganito siguro talaga pag muling magkikita ang mag-ex. May konting kaba at pag-aalinlangan katulad ng nakikita niya ngayon kay Uncle. Relax ka lang, Uncle. Ikaw naman do not get tensed. Mas gwapo ka kay Marvin at mas malaki ka. I mean, mas matangkad ka kaya mas angat ka. Come on, keep it cool and smile pero mamaya saksakin mo si Marvin. Bulong niya rito. She is just trying to make him smile kasi parang uncool at uneasy talaga si Ox. Parang isasalang na sa Hall of Justice ang aura nito. Pilit naman tong ngumiti sa kanya at wala siyang kaalam-alam sa biglaan itong pagsiil ng halik sa mga labi niya. Hindi talaga siya ready sa halik ni Uncle. Na off guard tuloy siya. Ayan kasi, puro daldal siya. Maybe isa yung sign na tumahimik na muna siya. Lahat ng kasamaan nila napatulala sa pagkabigla. Putik. Halos hindi siya makahinga dahil sa mapang-angking labi ni Uncle. Sa tingin niya nawala ng kulay ang mga labi niya dahil sa paghalik nito. Pati red lipstick siguro niya ay nawawala tuloy. Nang gigigilitot ang labi niya ay pinagdiskitahan ito. Kapag uulitin pa yun ni Ox, sigurado puputok ng labi niya. Nang bitawan itong labi niya, para na siyang hinihiga dahil sa paghabol niya sa kanyang hininga. Para tuloy siyang may asma sa isang gilid na pilit naghahanap ng hangin. Uncle Ox, all this time ha?
Kayong dalawa na ni Samara? Nakatulalang tanong ni Belen. Yes, Belen. All this time. Magkarelasyon kami ni Samara and I think this is the right time to tell you this para hindi na kayo magugulat pa sa susunod na makikita nyo kaming magkasama. Seryosong sambit ni Uncle Ox. Nakita naman niya ang gulat sa mukha ni Iris nang marinig ang sinabi ni Ox. May feeling pa kaya si ate girl kay Uncle? Well, congrats to the both of you. Singit ni Marvin na nobyo ni Iris. Itinaas nito ang wine glass na may lamang wine. Sumunod naman sila sa lalaki at sabay na ibinangga ang wine glass nila. Well, they deserve cheers maliban na lang kay Franz na hindi man lang tinaas ang wine glass nito. May kulani ba to sa kilikili at hindi maitaas ang baso ng alak? Natatawa talaga siya dahil sukdulan ang pangontra nito sa kanya. Hindi siguro siya magiging isang jeller dahil may isang hindi boto sa kanya. Well, pasensyahan na lang dahil kahit pagpapanggap lang ang ginagawa nila ni Ox, gagalingan niya. Kuya, what's wrong? Tanong ni Francis sa kuya nito na bigla na lang natahimik. Wala, sumakit lang yung ulo ko. I think I need to rest. Tumayo ang binata at bigla na lang tong nag-walk out. Uncle, ayaw talaga niyang maging jeller ako. I'm sure. Mag-well gayon. Hindi talaga ako welcome sa Jeller clan dahil sa lalaking yun. Natatawa niyang bulong sa tenga ni Ox. Huwag mo nilang pansinin. Baka totoong masakit ang ulo. Ani Uncle. Sana nga magkatotoo yung sakit niya. Ani niya. Nakikinig lamang siya sa usapan ni na Uncle at ng iba pa. Si Ox naman di na pinakawala ng kamay niya. Pinapakita talaga nito sa magkasintahan na may nobya na rin ito. Panakanak ang halik ang ginawa nito sa kanyang palad. Nahihiya at nakakonscious tuloy siya. Inamoy niyang muli ang kanyang palad na gustong-gustong halikan ni Ox. Baka mamaya amoy suka at bagoong ang palad niya. Nakakahiya. Kare-kare pa naman ang pinapak niya kanina. Sa gwapa ba ni Uncle wala itong nobya? Medyo may bahagi ng buhay ni Uncle ang hindi pa niya alam. He is the youngest jeller at ang mga jeller ay kilalang mafia sa UK. Sino nga ba talaga si Uncle Ox bukod sa pagiging yummy at mabango nito? Actually, wala naman talaga siyang dapat na alamin pa. Bakit? Dahil maraming pagkain na nasa harapan niya ngayon at ang mga kasama niya parang on a diet. Ang magkasintahan parang walang ganang kumain. Si Belen at Uncle Ox ganoon din bukod sa kambal na paray din ang subo kagaya niya. Ba't nga ba niya po problemahin ang lalaki na ito at problema ng iba, no? Bago siya mamroblema, kailangan muna busog siya. Uncle, kapag may sobra, ipabalot mo ha at ipapalagay sa freezer? Utos niya kay Ox at tumango naman ito. Kilalang kilala na talaga siya nito kapag ganitong maraming pagkain sa lamesa. Patay gutom na siguro ang tingin nito sa kanya, lalong-lalo na si Franz. Pagkatapos niyang kumain, nagpaalam na siya sa mga kasama na maglalakad-lakad na muna sa labas. Busog na nga talaga siya at kapag hindi siya maglalakad, feeling niya masusuka na siya. Habang naglalakad, may nakita siya na malaking bato na perfect upuan habang tinatanaw ang malawak na karagatan. May mga tao ring naliligo at meron din kanya-kanyang peso sa buhangin. Ang iba pa nga ay tumutugtog ng gitara at kumakanta. May mga grupo rin ng kabataan na puro katuwaan at kalakakan ang ginagawa. May mga magnobyo rin ang nagmumuni-muni at meron din niyang kagaya niya na nag-iisa. Feeling niya ay isa siyang maganda at sexing sirena na nakaupo sa malaking bato. Masarap sa pakiramdam kapag tumatama ang hangin sa kanyang mukha. Feeling niya nawawala ang stress niya. So, kumusta ang drama ninyo ni Uncle? Ine-enjoy mo ba, Samara? Masarap ba ang halik na isang nakatatandang jeller? Napatili at halos maluslos siya sa malaking bato nang bigla may nagsalita sa kabilang bahagi ng malaking bato kung saan siya nakaupo. Inawakan niya ang kanyang dibdib dahil kinakabahan talaga siya. Hindi niya ine-expect na may tao pala sa kabila. Ay, tinapang Shokoy, ano ka ba? Ba't ka nanggugulat dyan, ha? Reklamo niya sa binata. Paano hindi siya magugulat madilim sa kabilang bahagi ng batong yon? Ang tanong ko ang sagutin mo, Samara? Anito? Well. Kung ayaw mong maniwala na kami na, bahala ka. Magalikan ba kami kung hindi?
Nako naman, paminsan-minsan naman eh. Gamitin ang utak. Hindi puro yung, maldita na yung sambit. At sa tingin mo, mapapaniwala mo ko? Hoy, kambal ni Judas. Bakit? Pinipilit ba kitang maniwala? At sino ka ba para i-explain ko talaga sa'yo, ha? Pagmamaldita niya rito. Masarap ba? Eh ano naman bang pakialam mo, ha? Nagsiselos ka ba? Tanong niya sa binata. Walang rason para magselos ako. Oh, yun naman pala eh. Wala kang rason. Kaya wag ka na magtanong pa. Dahil ko ano sinabi ni Oxford kanina, yun na yun. Wika niya sa binata. Tumayo siya at naglakad na lamang papalayo sa malaking bato. Aakala niya makakatagpo na siya ng peace at serenity. Pero peste pa lang nahanap niya. Ang ganda na nga sana ng mood niya eh. Bigla na namang sumulpot ang pulis na yon. So, you are his new girl? Lumingon siya at nakita ang ex ni uncle na si Iris mula sa kanyang likuran. Maldita yung aura nito, ngunit nanatili siyang mahinahon. New girl? Ate girl naman. Napaka-harsh naman ang description mo sa akin. I am Oxford's yesterday, today, and tomorrow. Ganon ang tama. And you? Ano ka ba sa buhay niya? Baling niyang sambit sa babae. I'm his ex-girlfriend. And kami ni Marvin, napilitan lang kaming gustuhin ng isa't isa because of our parents. Chinese ang mama ko, and our family still believed in our old tradition, kaya napilitan akong iwan siya. But it doesn't mean that I don't love him anymore. Anito. So, sorry ka na lang kasi hindi mo pinaglaban. Sana pinaglaban mo siya, 'di ba? Pero wag na oy. Okay ka na sa jowa mo ngayon at okay na rin sa akin si Ox. Sambit niya. Ito ang first time na makita ko siyang muli and it's still here. Yung love ko sa kanya nandito pa rin and I'm breaking inside seeing it together, Samara. Alam ko galit lang sa akin si Oxford. Ate girl naman. Sinabi ko na nga, 'di ba? Dapat nung una pa lang pinaglaban mo ng mais niya. Pag-ibig niya, para hindi ka na mahihirapan. Mayaman, gwapo, at lahat yata ng criteria na isang ideal man ay nandun na kay Ox. Kaya sorry ka na lang kasi may girlfriend na siya ngayon. At sa tingin mo ba, hahayaan ko siyang mapunta ulit sa'yo? No way! Ang akin lang talaga. Sorry ka na lang dahil madamot akong tao pagdating sa pag-ibig. Aniya. Niloloko lang naman niya ang babae dahil gusto lamang talaga niyang malaman kung may feelings pa to para kay Uncle Ox. Si Uncle Ox kaya, may feeling pa rin ba to para sa ex-girlfriend niya? Nakita niya ang kalungkutan sa mukha ng babae. Dahil gusto lamang talaga niyang malaman. Pinabayaan ito si Uncle Ox. Paano ba naman kasi? Gusto man niya itong tulungan, hindi siya boto dito. Dahil meron siyang aura na nakikita sa babae na hindi kaaya-aya. Hindi naman siya si Nostradamus o manghuhula, pero bilang babae meron siyang instinct. Ekis to sa listahan niya. Mahal na mahal ko si Oxford at hindi ko na siya pakakawalan. Ipaglalaban ko siya hanggang katapusan ng buwan ng Enero. Hanggang katapusan ng mundo pala. Nakangiti niyang sambit kay Iris. Wow, tendi ah. Pumapalakpak na sambit ni Franz sa kanyang likuran. May hawak tong bote ng alak na kalahati ng laman. Umiinom pala to kanina. Di niya napansin ah. Nandito na naman ang pakailamero. Sambit niya habang nakatitig sa binata. Franz, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Iris. Ang sabi pa rin ni Uncle Ox, hindi pala inom si Franz. Mababa ang tolerance nito sa alak kaya siguro madali itong malasing katulad ngayon na di na diretso ako maglakad. Ang sarap sipain at ilibing ng buhay sa buhangin dahil napakakontrabida nito sa buhay niya as in. The hottest policeman in the country. Her first ever crush pero naging parang opposite yata ang nararamdaman nito para sa kanya. Ako? Okay? Huh? Well, yeah. Can't you see it? I am really very okay. Diba, Samara? Pautal pang wika ng binata. Aba, malay ko. Ano naman ang alam ko sa boring mong life? Paismid na sambit niya pa rito. Lumapit to sa kanya ngunit nakailang hakbang pa lamang na subsob na to sa buhangin. Help him, Samara! Sigaw ni Iris na makitang natumba si Franz. Ayaan mo nga lalaking yan. Matanda na siya at alam niya ng ginagawa niya. Ngunit nakita niya may dugo sa kamay ang binata. Nabasag pala yung botet na sugatan ng isang kamay nito. Hay! Buhay oh! Peste ka talaga, jailer! Tinulungan niyang bumangon ng binata. Nilagay ang isang kamay nito sa balikat niya habang dahan-dahan silang naglakad patungo sa hotel. Baby, you're my angel.
Angel, baby angel. Pakanta-kanta pa to habang inaakay niya papasok sa hotel. Shut up! Huwag kang kumantat baka magka-tsunami pa dito sa isla. Saway niya sa binata, ngunit nakangisi lamang to sa kanya. Baby angel, baby. Patuloy pa rin to sa pagkanta. Hoy, hindi ka anghel. Satanas ka. Saway niyang muli dito. Pumasok na sila sa elevator at pinindot niya ang button patungo sa unit nila. Kinuha ang keycard sa bulsa ng binata para mabuksan ang pinto ng kwarto nito. Binagsak ang katawan ng binata sa kama, ngunit muli itong umupo at hinila ang kanyang braso na naging rason para mabuwal siya sa ibabaw nito. Baby, sambit nito pero bigla niya tong sinampal. Alam niyang lasing lang to kaya't kung ano-ano na naman ang pinagsasabi. Tigilan mo ako sa baby na yan ha. Hindi mo pwedeng bilugin ang ulo ko, Jeller. Sigaw niya sa binata. Well, let's see. Hoy, letse naman oh. Pakawalan mo nga ako. Sigaw niya na mabilis gumalaw si Franz. Pinusasan ng dalawa niyang kamay sa bakal na headboard ng kama. Pakawalan mo ko. Gago ka talaga. Papa! Ipapapulis mo ko? Sambit ng binata. Bago nito hinila pababa ang suot niyang pantalon. Sinira nito ang kanyang suot na blusa. Walang kahit na isang jeller ang pwedeng magmay-ari sa'yo. Samara, tandaan mo yan.